Ang palabas ay nagsisimula sa isang matandang babae na abala sa paghahati ng bahay gamit ang plaster upang ang mga bagong estudyante na titira sa kanya ay alam ang mga hangganan mula sa umpisa. Ayaw talaga nito sa mga tao at nakikitungo lamang ito sa kanila kung kinakailangan at ayaw nito ng sakit ng ulo. Ginagamit nito ang mga linya bilang isang paraan upang turuan nito kung ano ang ibig sabihin ng personal na espasyo. Minamarkahan nito ang bahay ng tatlong kulay kung saan asul para sa kanyang lugar at pula sa pinagbabawal na lugar at dilaw para sa neutral na lupa na pareho nilang magagamit. At ang pagtawid sa mga linya na ito ay ganap na hindi niya pinahihintulutan. At nang dumating ang estudyante ganap itong nalilito at kung bakit may mga hati sa lugar pati na ang ref at kalan. Gayunpaman tinanggap niya ito ng mahinahon at hindi nagbalak na magdulot ng problema hanggang sa malaman nito na hindi pwedeng gumamit ng banyo sa bahay at kailangan na umasa sa pampublikong banyo. Pumayag ito sa dahilan na wala naman siyang mapupuntahan at bahagi siya ng isang programa na nagpapare sa mga estudyante ng unibersidad sa mga senior para sa magkaating tirahan tulad ng mga surrogate granddaughter para may kasama ang mga may edad. Ngunit sa kasamaang palad ang kanyang swerte ay malas dahil napunta ito sa matigas na tao. At pagkatapos nito nagtungo ito sa unibersidad kung saan ang kanyang mayaman na kaibigan ay tinuya siya at nagtanong na kung kailangan ito ng banyo sa gabi at saan siya pupunta at sinabi na maghanap na lang ito ng mas magandang lugar. Tumawa lamang ito at sinabing lilipat ito kung siya ang magbabayad sa kanyang upa sa bahay. At pagkatapos ng klase nagtungo ito sa kanyang part-time job at naglinis ng bahay kasama ang isa pang kaibigan. Nakakapagod itong trabaho ngunit tinatanggap nila ang kahit ano dahil desperadong kailangan nila ng pera. At sa pagtatapos ng araw labis ang pagod nila at halos hindi na makauwi bago pa sumikat ang araw. At bago umalis nagtanong ang kanyang kaibigan kung nakita nito ang lalaking nagngangalang Doy. Sumagot ang lalaki na hindi niya ito nakita at hindi na sa matagal na panahon. Nagbabala ito sa kanya na huwag pahiramin ng pera si Doy kung magpapakita ito dahil nasa maling landas ito at hindi nagbabayad ng utang. At sa sumunod na umaga nagising ito sa maingay na kalabog at pinaalala sa kanya ng matanda na araw ngayon ng paglilinis at kailangan itong linisin ang kanyang lugar nang walang anumang dahilan. At sa kabila ng kanyang nakakairitang pakiramdam naging dahilan ito upang magmadali ito sa pampublikong banyo ng paulit-ulit at pinilit pa rin ito. At sa oras na matapos medyo bumait ang matanda at hinayaan ito na sumama sa kanya mag-almusal. Nagtanong ito kung saan ito karaniwang kumakain at tumugon ng binata na sa cafeteria at minsan ay sa supermarket. Nanuya ito at sinabi na ang instant noodles ay makakasama sa kanyang tiyan at nag-alok na magluluto ito ng lutong bahay para sa kanya sa halagang $5 kada plato at ang una ay libre. Ngunit ang hindi nito alam na hindi talaga ito bumibili ng pagkain at ang lokal na asosasyon ay nagbibigay ng libreng pagkain sa mga nakakatanda araw-araw na kinukolekta nito para sa kanyang sarili pagkatapos ay ibinibenta ito sa halagang $5 kada isa. Madalas din itong magpunta sa libreng clinic para kumuha ng gamot na hindi naman ito ginagamit at ang kanyang motto ay kung libre ay kukunin niya ito. At samantala plano ng binata na pumunta sa sine kasama ang kanyang kaibigan dahil wala itong trabaho. Nang biglang nakatanggap ito ng tawag mula sa isang babae na nangangailangan ng magbabantay sa kanyang aso habang aalis ito. At dahil mabait at hindi kayang tanggihan ng sinuman pumayag ito kahit pa ang mga alagang hayop ay pinagbabawal sa bahay ng matanda. Gayunpaman kinuha nito ang aso nang hindi nag-iisip sa kahihinatnan at ginugol nito ang buong oras kasama ang aso sa kalsada at iniisip kung paano nito ipapasok ang aso sa loob ng hindi napapansin. Ngunit tumahol ang aso nang walang tigil at nag-alerto sa buong gusali at wala itong pagpipilian kundi ang ipakita ito sa matandang babae na ibinagsak ang pinto sa kanyang mukha. At dahil dito nagmakaawa ito at pinaliwanag na 3 araw lamang dahil ang may-ari nito ay may sakit at naghihingalo na matapos ng isang aksidente. Pinagalitan siya nito at sinabing pinapahirapan nito ang kanyang sarili sa problema ng iba at mamumuhay ito ng miserable sa ganoong paraan. Ngunit sa huli pumayag ang matanda na panatilihin ang aso ngunit hindi dahil sa kabaitan at sinihil siya nito at pinaalala na walang libre sa mundo. Ang binata ay tila natuwa at pinuri siya ng labis na pasasalamat. At sa sumunod na araw bumili ito ng pagkain para sa aso at inalagaan ito ng maingat at ipinagkatiwala din ito sa matandang babae bago ito magtungo sa kanyang klase. Ngunit hindi niya ito kinonsenti at ikinulong ang kanyang sarili sa silid habang iniwan ang aso sa sala at lumalabas lamang ito kapag umuungol na ito sa gutom. At nang maglaon nakita natin nagmamadali ito pabalik sa unibersidad para ilakad ang aso ngunit sa kanyang daan nakasalubong nito ang kaibigan ng matanda na masayang naglalakad patungo sa sine kasama ang estudyante nitong nangungupahan sa kanya na parang sarili niyang apo. Napagtanto nito na marahil ang sarili nitong landlady ay talagang walang puso. At sa oras na makauwi ito ginugol nito ang gabi ng masayang naglalaro kasama ang aso at tila nakahanap ito ng isang bagay na magpapasaya sa kanya.
At sa sumunod na araw muli itong iniwan ng aso sa matandang babae bago pumasok sa klase, ngunit sa pagkakataon na ito nagsimula itong magbago at nakikipaglaro sa aso. At sa gabi namasyal ito para linawin ang kanyang isipan at nakasalubong nito ang binata kasama ang aso at sinabi na bakit siya nito palaging nakikita tuwing naglalakad siya. At pagkatapos na lumipas ang 3 araw, ibinalik ni Han ang aso sa may-ari at kakaiba na antig ito dahil nasanay na ito, ngunit nagmatigas pa rin ito at sinabing naiinis ito sa aso at sa binata. Gayunpaman, sa oras na umalis ito, umupo ito ng malungkot at napagtanto na siya ulit ay mag-iisa. Ibinalik ni Han ang aso at binigyan ng dalaga ng ilang tip kung paano ito palakihin ng tama. Sinabi rin ito na tumawag kung magkakaroon siyang problema at inamin ng dalaga na ito ang unang pagkakataon na nag-alaga ito ng aso at hindi talaga nito alam ang dapat gawin. At ilang araw ang makalipas, gusto ni Eugene na ilabas ang kanyang aso at tinawagan ng binata para sumama sa kanya habang labis ang tuwa nito at palihim na may gusto sa kanya, ngunit nahihiya na sabihin ito. Sinukli din ito ang kanyang buhok para sa okasyon at ipinagmamalaki ang kanyang sarili, ngunit si Tai na kanyang kaibigan ay hindi siya nilubayan at iginiit na sumama para makita nito ang makakasama ni Han. Samantala ang matandang babae ay pinagpatuloy ang kanyang routine at nagbihis para bumalik sa trabaho matapos ng 3 araw na pahinga. Umalis ito upang kumuha ng mga recyclable sa kanyang lugar at nakita ang isa pang lalaki na nagsimulang namumulot sa lugar. At dahil sa galit, hinarap niya ito at sinabi na ang kalye ay sa kanya at sinabi nito sa lalaki na ang ginagawa niya ay pagnanakaw at kung papasok ito sa kanyang lugar ay makikipagtalo ito. Sinabi ng lalaki na hindi niya ito alam at iginiit na nakita lamang nito ang mga bagay sa kalsada at hindi galing sa kanya. Tumugon ng matanda na ang basurahan sa tindahan ay palaging pag-aari niya at inutusan ito na huwag nang magpapakita sa lugar. Kinuha nito ang kanyang kariton at sa pagtatapos ng araw ay dinala ito sa tambakan upang ibenta sa napakababang halaga. At sa gabing yun, binisita nito ang kanyang kaibigan at nadatnan nitong nagrereklamo tungkol sa kanyang anak na hindi siya dinadalaw. Sinabi nito na nagkasakit siya ng malubha isang gabi na halos muntik niyang ikinamatay at nang tumawag ito para sa tulong, ang ginawa lamang ng kanyang anak ay nagpadala ng ambulansya sa halip na puntahan siya. Ang matandang babae ay tumugon at sinabing mabuti nga at nagpapadala ito ng pera sa kanya buwan-buwan at sinabi na maging masaya ito dahil hindi niya kailangan magtrabaho sa edad niya at ayaw na nitong marinig ang kanyang reklamo. At pagkalipas ng sandali, umuwi si Han at natuklasan na si Doi ay nagtanong-tanong sa lugar hanggang sa makita siya nito. Sinubukan ni Han na baliwalain siya at sinabing wala itong pera at nagkukunwaring nasasaktan si Doi at sinabing nagtungo lamang ito para makita ang kanyang kaibigan. At dahil gabi, hiniling nito na magpalipas oras sila, ngunit tumanggi si Han at sinabing ang matanda na kasama nito sa bahay ay ayaw sa mga tao at hindi ito papayagan. Ngunit pinilit siya ni Doi at nangako na tahimik silang matutulog sa gabi at aalis ito ng maaga sa umaga. At si Han na masyadong mabait ay hindi nakatanggi at kalaunan ay sumangayon. Mabilis na nagbago ang mga bagay nang palihim na pumasok si Doi sa banyo at doon ang matandang babae ay nagising at nahuli siya. At dahil sa galit, pareho silang pinalaya sa lugar habang tumakbo si Doi habang sinundan siya ni Han at binigay ang lahat ng pera na mayroon siya upang makaupa ito ng lugar para sa gabi. Pagkatapos ay bumalik si Han para humiling ng tawad at iniisip na ayos na ang mga bagay, ngunit ang matandang babae ay labis pa rin ng galit at inakusahan siya sa pagdala nito ng estranghero para pagnakawan siya. Pinagtanggol ni Han ang kanyang kaibigan at iginiit na wala itong ginawang mali maliban sa paggamit lamang nito ng banyo. Tinawag niya ang mga ito na isang tulisan at inutusan siya na umalis agad sa loob ng 2 araw. At sa pagkakataon na ito, sumagot si Han at sumigaw na aalis ito at sinabi nito sa matanda na mahirap siyang pakisamahan at ni hindi man lang ito makakain ng maayos sa kanyang lugar at walang makakatiis na mabuhay kasama siya. At sa sumunod na araw, nagtungo si Han sa universidad at hindi alam kung saan pupunta pagkatapos habang bumuhos ang ulan na mas nagpalala sa kanyang sitwasyon. Samantala ang matandang babae ay itinulak ang kanyang kariton sa gitna ng ulan at ang kanyang kalakal ay nabasa at nahulog at ang isang lalaki sa tabi niya ay nagsimula ng gulo at itinulak siya nito. At si Han na dumaan ay nakita ito at nagmadali upang ipagtanggol siya at ang away ay nagtapos kung saan dinala silang pareho sa istasyon ng pulis at doon nagtanong ang opisyal sa kanilang mga ID at sinabihan si Han na tawagan ang kanyang pamilya para makapagpiyansa. Si Han ay nanatiling tahimik habang kinuha ng opisyal ang kanyang record at natuklasan na si Han ay isang ulila na wala nang nabubuhay na kamag-anak. Ikinagulat ito ng matanda dahil hindi niya ito alam habang lumapit ito at sinabi sa opisyal na kasama niya ito sa bahay at mapapatunayan niya ito kung saan binigyan kahulugan ito ng opisyal bilang ang kanyang lola. Samantala ang video ng pag-atake ng lalaki sa kanya ay tinignan at pinuri si Han bilang matapang at maswerteng nakaligtas sa mga pulis. At nang bumalik sila sa bahay, ang matandang babae ay nagluto ng pagkain para maayos ang mga bagay sa pagitan nila. Kumain sila ng magkasama at humiling ng tawad sa hindi pagkakaintindihan at inayos ang kanilang relasyon.
At sa sumunod na araw si Han ay nagtungo sa trabaho kasama ang kanyang kaibigan at sinabi ang nangyari tungkol kay Doi. Pinagalitan siya ng kanyang kaibigan dahil hindi ito nakinig sa kanya at nagbabala ito na huwag nang magtitiwala kay Doi. At pagkatapos ng trabaho kumain sila sa paborito nilang restaurant at inalala ang kanilang mga araw sa ampunan at naiinggit sa mga batang may pamilya na kumakain ng isang malinis at mainit na pagkain. At nang maglaon dinalhan ni Han ang matanda ng isang regalo na isang supplement dahil napansin ito ang kanyang humihinang kalusugan. Labis ang tuwa nito at nangako magiging mabait na ito sa binata mula sa araw na yon at kinilala ang kanyang mabait na puso. At sa sumunod na araw naglakad sila ng magkasama at sa kanilang daan nakita nila ang kaibigan ng matanda kasama ang kanyang apo. Nagkasundo silang lahat na magtungo sa park sa susunod na araw para sa isang picnic bagamat ang matanda ay nagkunwari na wala itong kwenta sa kaibuturan ay labis itong nasa sabik. Nagsimula itong magluto ng maraming pagkain at matatamis upang dalhin at sabik na sabik sa pamamasyal. At sa sumunod na araw ang kaibigan nito ay labis ang tuwa dahil ang kanyang kaibigan ay nakalabas na sa kanyang dating buhay. Sinabi nito sa kanya na malinaw na ang binata ay tunay na mabait dahil malaki ang pinagbago nito. Umaasa ito na mananatili siyang ganito para lumabas na sila ng magkasama at tamasahin ang buhay ng kaunti at makita ang mundo bago sila mawala. Lahat sila ay umupo ng magkakasama at kumain habang kumuha ng litrato at ang kanilang pamamasyal ay naging masaya at puno ng kagalakan. Ngunit sa oras na makauwi sila ang matandang babae ay bumalik sa kanyang mahigpit na sarili at binigyan si Han ng malalim na karunungan tungkol sa totoong buhay. Sinabi nito sa kanya na ang pinakamahalagang bagay ay matutong tumanggi sa anumang bagay na hindi talaga nito gusto at huwag isakripisyo ang kanyang sarili para lamang mapasaya ang iba upang hindi niya ito pagsisihan kapag tumanda na siya. At nang sinunod ni Han ang kanyang mga payo pakiramdam nito na bumuti ng husto ang kanyang buhay at nagkaroon nito ng maraming oras na gawin ang mga bagay na may pakinabang sa kanya. At isang araw muling nagpakita si Doi at humihiling ng pera at sa pagkakataon na ito si Han ay tumanggi at galit na sinabi sa kanyang magbayad ito sa kanyang utang bago ito humiling ng iba pa. Samantala ang matanda na tinatago ang kanyang ipon sa isang kahon sa kanyang aparador ay binisita ang kanyang kaibigan at nakita ito nakaupo mag-isa at tinitignan ang mga lumang larawan ng kanyang anak na labis na lulungkot. Nagdala ito ng pagkain upang pasayahin siya at sa gabing yun nang umuwi ito nakita nito si Han na lumabas sa kanyang silid at hiniling nito malaman kung ano ang ginagawa niya sa loob. Sinabi ng binata na naglilinis ito at inayos ang kanyang silid habang nagmadali ito sa loob para suriin ang kanyang kahon at nakitang nawawala ito. Pagkatapos ay nagmadali ito sa silid ni Han at natuklasan ang kahon sa kanyang aparador na wala ng laman. Pareho silang nagulat at sumumpa si Han na hindi pa niya nakikita ang bagay na ito ngunit hindi naniwala ang matanda sa kanya at pinalayas siya. At habang nakaupo ito sa labas sa labis na gulat biglang tumakbo si Doi papalayo nang makita siya nito. At dahil naghihinala sinundan siya ni Han at inatake siya at pinilit itong magsalita. Inamin ni Doi na kinuha nito ang pera dahil desperado na siya dahil niloko nito ang maraming tao sa palengke at malapit na siyang makulong. Dinala siya ni Han sa bahay ng matandang babae kung saan ibinalik ni Doi ang pera at humiling ng tawad sa kanya. Humiling din ng tawad si Han para sa mga gulo na nagawa nito pagkatapos ay umalis ito kasama ang kanyang kaibigan. At nang maglaon sa isang bar na alala ni Doi noong pinalaya sila sa ampunan nang matapos nila ang high school sa edad na 20. Inakala nito na ang $500 na ibinigay sa kanya noon ay sapat na at hindi alam na mauubos ito sa upa at nag-iwan sa kanya na maging palaboy. Sinabi nito kay Han na matalino ito dahil nagtungo ito sa universidad dahil palagi din naman hinahangaan ng mga tao ang mga modelong estudyante. Inamin ni Han na ginawa niya ito para makaramdam ito ng pagmamahal at isang bagay na hindi nito naramdaman bilang isang walang pamilya. Umaasa ito na ang pambubuli ay mahihinto sa universidad ngunit hindi ito nangyari. At sa tuwing pinag-uusapan ng kanyang mga kaklase ang kanilang pamilya wala itong naisasagot at nalulungkot ito ng labis. At habang lasing at emosyonal ikinwento nito sa kanyang mga kaibigan ang tungkol sa kanyang buhay. At sa kanyang gulat hindi nila ito kinaawaan at sinabi nila sa kanya na hindi naman ito nakakahiya at hinangaan siya sa pagsusumikap nito upang suportahan ang kanyang sarili. At habang kasama sila si Han ay nakatanggap ng tawag na si Madam So ay pumanaw na at nagmadali ito sa kanyang libing kung saan nakita nito ang matanda na labis ang pagkabigo. At sa sumunod na araw ang mga anak ni So ay pinasok ang kanyang apartment at naghahanap ng mahalagang bagay at nagalit pa dahil hindi nito binigay ang kanyang pera habang nabubuhay pa siya. At dahil wala silang nakita sinabihan nila ang tagalinas na sunugin ang lahat habang tumutol ang matanda at iginiit na itabi man lang nila ang larawan na mahalaga sa kanilang magulang. Hindi nila ito pinansin at itinulak at sa pagpupumiglas isang cheque na nakatago sa frame ang nahulog. Samantala si Han ay nag-iimpake para umalis nang marinig nito na nagsasalita ang matanda sa kanyang sarili ngunit para talaga sa kanya.
Sinabi nito ang kanyang kwento at ang kanyang pamilya ay napakahirap kung saan kailangan nitong magtrabaho sa Germany kung saan kumita ito kahit papano at kung saan umibig. Ngunit natuklasan nito na ang lalaki ay may asawa na at nagsisinungaling sa kanya kaya naman umalis ito. At sa pagbalik nito nalaman nito na ang kanyang ama ay inubos sa alak ang kanilang ipon at ang kanyang ina naman ay namatay dahil sa depresyon. At dahil dito naisip nito na tapusin ang kanyang sariling buhay ngunit hindi niya ito kayang gawin. At mula noon namuhay ito ng mag-isa na may sama ng loob sa kalalakihan. Umupo si Han sa tabi niya at ibinahagi ang kanyang sariling masakit na kwento at kung paano ito iniwan sa hagdan ng isang simbahan noong siya ay sanggol pa lamang. Binigyan siya ng bahay ampunan ng kaarawan kung saan ang araw na natagpuan siya at pagkatapos ng mahabang katahimikan inimungkahi nito na bakit hindi na lang sila mamuhay ng isang tunay na pamilya. At sinabi ng matanda na maaari siyang maging kanyang lola at isiniwalat din ito na nagtapos siya sa pag-aaral ng wikang Aleman. At ilang araw ang lumipas nagdaos ang asosasyon ng pabahay ng isang maliit na seremonya at inihayag ang pagbuo ng kanilang unang opisyal na pamilya sa ilalim ng programang pabahay para sa mga matatanda. Si Han at Hyun ay pinirmahan ang kanilang mga papeles bilang pamilya at mula sa araw na yun ay namuhay ng magkasama sa ginhawa at kagalakan. Si Hyun ay nagbago mula sa isang mapait at babaeng may masamang hangarin sa isang masiyahin at mahabagin na kaluluwa. Nagsimula itong magboluntaryo upang alagaan ang mga ulila araw-araw at nagbibigay ng mga gamot sa mahihirap na matatanda. At sa wakas nagtungo rin ito sa bangko upang ibigay ang lahat ng kanyang naipon sa mga ulila at napagtanto na ang tunay na kaligayahan ay nasa pagbabahagi at makitang masaya ang mga bata ay nagpapasaya rin sa kanya kung saan nagtapos ang pelikula. Maraming salamat mga Lods, huwag kakalimutan mag-like at subscribe.